Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matindi to. Nagkalat na, nasa dahig ngayon sa Netherlands si Sara Duterte. Ha? Nasa dahig siya. Habang nasa dahig si Sara Duterte, nagkalat ng katangahan doon. Tinanong si Sara Duterte tungkol sa Paksilika. Yan ha. Actually, ang nagtanong sa kanya ay leader din nila sa leader nila doon. Yung Alvin Tourism na yon, nakabase yan doon sa dahig. Tinanong siya, Madam Vice President, VP Sara, ano pong masasabi nyo tungkol sa Paksilika? Paksilika. Sa totoo lang, laman na yan ang mga balita sa atin. Laman na yan ang mga balita dito sa atin. Pinag-uusapan na yan. Mainit na issue yan ngayon sa bansa, yung Paksilika na yan, kung dapat bayang payagan o hindi. Alam niyo kung anong sagot ni Sara? Na ganyan, yan yung mukha niya na yan. Eksakto yan. Sabi niya, ayan Paksili? Paksilika? Sabi niya, wala ako. I cannot comment on that. Ma'am, on a different topic, may question po. Ma'am, any thoughts po about sa Paksilika na balak mong itayo sa Pilipinas? Ano? Paksilika. Yung Paksilika. Paksilika? Hindi, ma'am. Paksilika. Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment or... Matindi, mga kabunyog. Gusto mong magpresidente ng Pilipinas, kahit na ngayon, vice president ka, di ba? Vice president ka ng Pilipinas, anumang posibleng may mangyari sa presidente, ikaw ang papalit sa presidente kasi vice president ka. Tapos ngayon tinatanong ka, supporters niya nga ang nagtanong sa kanya, mabuti nga hindi media eh. Kung media ang nagtanong sa kanya, mapapahiya talaga siya. Kaya lang yung tanong sa kanya, Pinsan Junior Andaya, itong Paksilika, tinanong sa kanya, VP Sara, ano pong masasabi nyo? Anong stand nyo po sa Paksilika? Hindi niya nga alam ang sagot. Hindi niya alam kung ano yung Paksilika. Kaya ito nga yung sabi niya Paksilika? Wala. Ako, I cannot comment on that. Matindi, kabunyog Josephine Mamiit Katipon. Imagine niyo, Vice President ka ng Pilipinas, hindi naman napakahirap, Paksilika na yan. Hindi naman siya yung tipong sikreto. Sa katunayan, yan ang mainit na balita sa Pilipinas ngayon. Dapat bang payagan ang Paksilika na yan? Ano na yan? Pinagdidibatihan na ngayon. Kasi, ganito yan. Ang gusto ng US, ng Amerika, at saka yung mga alyadong bansa ng US, gawin ang Pilipinas na pinakamalaking hub ng AI. Artificial intelligence, yung technology ngayon na nakabase sa internet. Yan na ngayon ang trend, di ba? O ngayon, magtatayo dito ng parang kung sa US Silicon Valley. Ang tawag Paksilika. Yung mga malalaking korporasyon sa US na related sa artificial intelligence, AI, yung mga modernong negosyo na related sa internet, yung nakabase na sa internet, mga artificial intelligence, gagawing malaking hub ang Pilipinas doon sa New Clark City, sa Tarlac. Doon gagawin. Parang katulad ng Silicon Valley sa US. Ngayon mga kabunyog, sa totoo lang, malaki ang maapektuhan. Bakit? Sa environment. Dahil malalaking mga servers yan, mga makina yan, computer servers na malalaki. Hindi simpleng maliliit na computers yan. Computer servers na malalaki. Kailangan mo ngayon ng malaking supply ng tubig. Kasi kailangan ng cooling system. Masisira yung mga equipments mo ng mga malalaking computer servers kung walang tubig. So ang requirement ng tubig diyan malaki. So nirereklamo yan kasi nga baka maapektuhan ang water supply. Tayo nga, ang laki na ng Pangalawa,
Ang requirement sa kuryente diyan grabe. Ay ngayon pa lang tayo nagkukulang-kulang sa kuryente. Pag hinigop ang kuryente ng SPAC Silica na yan, magmamahal masyado ang kuryente sa buong Pilipinas. Kasi nga ngayon kulang na tayo ng kuryente. Gagamitin diyan sa SPAC Silica na yan. Kaya pangalawa, may mga AITA dyan na communities na paaalisin kasi malaking compound, napakalaki talaga. Napakalaki. Sa isang banda naman, ang sinasabi naman ng gobyerno, imagine nyo, maraming bansa ang gusto niyan mapunta sa kanila, Vietnam daw, ganyan. Pilipinas ang napipili. Pangalawa, yung mga trabaho daw na ma-generate niyan. So sa madaling sabi, pero ang income naman daw ng gobyerno dyan, sa ma-generate dyan na income, sa trabaho, sa taxes siguro, 140 billion pesos yata a year. So malaking income. O ngayon, so kailangan mo ngayon pagtimbangin yung pros and cons niyan. Pagtitimbangin mo ang pros and cons. Ang isa pa niyan na bakit kinukontra yan, yung mga artificial intelligence na yan, yung makabagong teknolohiya na yan, akala mo lang civilian use, hindi. Gagamitin daw yan ng military ng US para i-counter ang China. So baka alam ng China yan na may agenda ang US diyan, gagamitin yan para sa defense ng US. Kunwari lang ang nakaprontera private. Pero may defense component, gamit yan ng US sa defense. So sa China, alam yan ng China. So magiging mainit lalo ang Pilipinas kasi nandito yung pinakamalaking artificial intelligence hub. So maraming concerns yan. Maraming concerns, environmental, political, military, economic, marami. Tapos Vice President ka, hindi mo alam? Vice President ka, hindi mo alam yung SPAC Silica na yan? Kaya nga nung tinanong, Madam BP, ano pong stand mo sa SPAC Silica? Ang nagtatanong sa kanya, supporter nila, habang nasa dahig siya. Ang sagot ni Sara, SPAC Silica? Wala ako. I cannot comment on that. Ha? Ano ba yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Matindi itong nangyayari sa bansa natin. Vice President, hindi alam yan. At nag-aambisyon pa siyang magpi-president. Ay, sos. Ewan ko. Ano bang mangyayari sa bansa natin? Hindi, sa totoo. Panoorin nyo yung video niyan. Maiksi lang. Ano talaga siya, yung reaction niya sa mukha niya. Yan yung reaction niya. Sabi niya, SPAC Silica? Kaya, walang alam itong Vice President na ito. Sobrang katangahan ni Sara, dinala pa sa dahig. Mabuti na lang ang nag-interview sa kanya, mga vloggers ng DDS na nandun sa dahig. Kung ang nag-interview sa kanya media, lalo na kung ang nag-interview sa kanya international media. Lalo na kung nag-interview sa kanya international media, sobrang kahihiyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema nito ni Sara. Sobrang katangahan. Doon pa dinala pa sa dahig. Grabe. At hindi naman nakapakaanong malaman mo yan kasi mainit na ngang issue yan ngayon. Kasi ini-insist ng gobyerno, itutuloy ang programa. Maraming nagkokontra. Kasi, uubusin ang tubig halos doon sa area. Pangalawa, yung kuryente, hihigupin yan. Malaki ang requirement ng kuryente niyan. Pag kinonsumo niyan ang kuryente natin na nagkukulang-kulang na nga, magtataasan ang presyo. Yan yung mga pros and cons niyan. So, hindi yan simple. Hindi simpleng issue yung SPAC Silica. Kailangan mo talaga yan, ang mga karaniwang mamamayan nga, pinag-uusapan na tapos itong Vice President, hindi niya alam, ang tindi. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.